Ito, ang latest weather update. Alamin ang pinakasariwang ulat panahon ngayon dito sa Information TV Educational Channel. Dalawang bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una, itong severe tropical storm na may international name na Trami na dating si Christine. So nakalabas na ito ng ating PAR kahapon alas 2 ng hapon or 2 p.m. So yung latest location naman natin as of 3 a.m. today ay sa layong 630 kilometers kanluran ng Bacnotan sa La Union. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 95 km per hour, pagbugso na umaabot sa 115 km per hour. Patuloy yung paggalaw nito westward or pakanluran sa bilis sa 20 km per hour papalayo sa ating bansa. At ito pang isang bagyo, itong tropical storm na may international name na Kongray na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung last location naman natin, 1,825 kilometers silangan ng Central Luzon. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 65 kilometers per hour, pagbugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Paggalaw naman ito ay northwestward sa bilis sa 35 kilometers per hour, palapit dito sa eastern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. At makikita natin dito sa ating latest satellite images na yung trough o extension nitong si severe tropical storm Trami na dating ang si Christine ay magdudulot or nagdudulot ng mga kaulapan sa malaking bahagi sa western section ng Southern Luzon. Samantala, yung southwesterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran na pinapairal ni dating si Bagyong Christine ay magdudulot rin ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw sa malaking bahagi ng Visayas at itong northern portion ng Mindanao. For Metro Manila and sa nalalabing bahagi pa ng ating bansa, makakaranasan tayo ngayong araw ng mas maaliwalas sa panahon maliban na lamang sa mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. At ito nga yung ating latest track and intensity forecast para kay severe tropical storm Christine na issued 11 p.m. yesterday. Makikita natin dito sa ating track yung patuloy na generally westward na paggalaw ng nasabing bagyo simula ngayong araw hanggang bukas araw ng linggo. Pero pagsapit ng Monday, next week hanggang Wednesday, makikita natin dito na bahagyang liliko yung paggalaw ni Bagyong Christine at maglulup ito counterclockwise and then gagalaw generally eastward papalapit muli dito sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Yung looping movement na ito magiging heavily dependent sa magiging track and intensity nitong isa pang tropical storm na ating binabantayan, itong tropical storm Kongray na nasa silangan ng ating Philippine Area of Responsibility outside PAR. At hindi lang ito yung factor na nakaka-affect, no? So itong iba pang weather systems na nakapalibot kay Christine, makakaroon yan ng epekto dito sa paggalaw ng nasabing bagyo. Isa dyan yung mga high pressure areas sa periphery ng nasabing bagyo as well as yung northeasterly wind flow. Ito yung tuyong hangin na nanggagaling sa hilagang-silangan na pumapasok dito sa sirkulasyon ni Bagyong Christine. So may epekto rin itong northeasterly wind flow sa posibleng paghina ng bagyo sa mga susunod na araw. So simula ngayong araw hanggang bukas, makikita natin dito na mapapanatili ni Christine ang severe tropical storm intensity category. Posible itong bahagyang lumakas or mag-slightly intensify. Pero pagsapit ng Monday to Wednesday, dahil nga sa pagpasok ng northeasterly wind flow, makakaroon ito ng epekto sa posibleng paghina or pag-downgrade ni Christine into a tropical storm category. At ito naman ating track and intensity forecast para kay Tropical Storm Kongray na issued 11 p.m. rin kagabi. So makikita natin dito sa ating track forecast yung generally west-northwestward naman na paggalaw ni Tropical Storm Kongray. So possible bukas or Sunday early morning or madaling araw ng Sunday, makapasok na ito na ating Philippine Area of Responsibility at magpasok nito, bibigyan natin ito ng domestic name na Leon. Magpapatuloy yung west-northwestward na paggalaw ni Tropical Storm Kongray hanggang sa araw ng Lunes. Monday to Tuesday, magiging northwestward yung paggalaw nito. Tuesday onwards, magiging northward naman or pahilaga yung paggalaw patungo dito sa northern boundary
ng ating Philippine Area of Responsibility. So mapapanatili ni Kong Ray yung tropical storm category niya throughout the day. Posible itong lumakas bilang isang severe tropical storm category bukas araw na linggo, at pagsapit ng Monday onwards, mas lalakas pa ito bilang isang typhoon category. At makikita natin dito sa ating track forecast na posibleng manatiling malayo itong si Tropical Storm Kong Ray sa ating kalupaan or sa Philippine landmass. Pero ngayon pa man yung outer rain bands na nasabing bagyo posibleng magdulot ng mga pag-ulan in the coming days dito sa extreme northern Luzon, as well as yung southwesterly wind flow na posibleng itong hatakin, magdudulot ng pag-ulan sa malaking bahagi ng southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya manatiling umantabay sa mga updates ilalabas ng Pag-asa ukol kay Tropical Storm Kong Ray, at pagpasok nga nito na ating PAR ay mag-issue agad tayo ng 6 hourly tropical cyclone bulletins.